Ang kwento sa likod ng bawat laban sa loob at labas ng boxing ring ng rising featherweight boxer. Salamatin dito sa Power Punch. May mga mandirigmang isinilang para lumaban at isa na rito si Arvin Magramo. Siya ang uri ng boksingerong hindi lang naglalayong manalo kundi mag-iwan ng marka sa mundo ng boxing. Tingnan natin kung paano sumuntok or gaano kalakas sumuntok ang isang light flyweight professional boxer. Okay, Arvin. Ready ka na ba? Sige, todo mo na yan. Cut. Alright teammates, nandito naman tayo, no? Kakatapos lang tayo bugbugin ni Arvin Magramo. And ito yung pinaka last part natin, which is yung kikilalanin naman natin ng lalo, no, ng mas malalim itong si Arvin Magramo tungkol sa kanyang karera at ang mga future mga plans niya para sa kanyang boxing career. So, yan. Arvin, handa ka na ba sa mga questions ko? Kanina, tinamon mo ako kung handa na ako sa body shot mo. And dito naman, ako naman ang hahamon sa'yo sa mga itatanong ko sa'yo. Handa ka na ba? Handa na po. Alright. Bago ang lahat, paano ka ba pumasok sa industriya ng boxing? Kasi alam natin, galing ka sa pamilya na puro mga boxingero. Apo. Ano ba pumasok si Arvin? Ano bang nagudyok sa'yo no, pasukin ang mundo ng boxing? Simula nung bata ko, parang siyempre, lagi akong dinadala ng papa ko dito sa gym. Dito mismo sa gym na to. Baga habang lumalaki ako, parang yung puso ko naging gusto niya yung boxing. Habang araw-araw na dinadala ako ng papa ko rito, yun, unti-unti ako napapalapit sa pag-boxing. Yung puso ko parang, yun na yung pangarap ko talaga paglaki ko. Pero dun sa boxing career mo, bago ka umudyok ng boxing career or bago mo pasukin yung boxing career mo, ano ba yung buhay ng isang Arvin Magramo kung sakaling walang boxing? Kung wala ako sa boxing na to siguro kung wala ako sa boxing na to siguro isa akong computer technician or All about computer, IT, mga papa ganun. pa ng mga IT. Mga IT. Pero nakapag-aral ka ba? Ako nakapag-aral po ako, bali nakapagtapos ako ng ng computer hardware servicing po, yung TESDA. Baga meron akong NC2 Oh. Kasi pangarap ng magulang ko na nakapagtapos ako ng pag-aaral Pero ayoko mag-aaral talaga. Tapusin ko lang yung 4th year high school ko. Mag-aaral na ako. Tapos bukod dun sa computer hardware servicing, nakapagtapos rin po ako ng computer science. Gusto ko kasi pagpatuloy ng magulang ko, pero sabi ko kasi sa mama ko sa papa ko, tatapusin ko lang yung pag-aaral ko. Tapos magpapatuloy ako sa pag-boxing yun. Wow! Bukod sa tatay mo, speaking of dun sa papa mo, no? Sino yung parang pinaka nag-udyok sa'yo or parang pinaka motivation mo or parang inspiration mo para mag-boxing? Kasi tatay mo, alam natin na dinadala ka dito, tatay mo, boxing din talaga. Pero bukod sa tatay mo, sino ba yung parang pinaka iniidolo mo at yung parang nag-udyok sa'yo na pasukin yung mundo ng boxing? Wala naman talaga akong ibang nag-udyok sa akin na mag-boxing ako Kasi pag nasa computer shop ako, madalas lang nanonood ng boxing. Pero nisa parang hindi mo siya matatawag na idolo sa iba kasi ibang boxing yung pinapanood ko. Parang kumukuha lang ako ng style. Ang pinakaano ko talaga yung papa ko. Yung tatay mo talaga. Yun yung parang pinagkunan ko ng talaga para pasukin yung boxing. Halos lahat kayo magkakapatid. Apo. 29 years old na, meron ka ng 20 and 2 win-loss record. Lumaban ka na sa isang title eliminator match. Yes. Pero nabito tayo doon. Sa tingin mo, hanggang kailan ba lalaban si Arvin Magramo? Hanggang kailan pa ba lalaban si Arvin Magramo? Yun nga, sinasabi ko sa bawat tao na nag-interview sa akin, sabi ko hanggat may patuloy na naniniwala or umaasa sa kakayahan ko, magpapatuloy ako sa pag-boxing. Kung may ibabalikan ka sa lahat ng
naging professional fight mo? Ano yung gusto mong balikan? Gusto kong balikan yun yung kaya ni Araneta. World title ano yun eh. World title eliminator. Siyempre, once na manalo ka ron, mas mapapalapit ka sa paglaban ng world title fight. Alam natin, lahat ng boksingero ay pangarap talaga maging world champion. Kumbaga yun yung ugatog ng pagiging boksingero mo. And para sa'yo ba, meron ka bang gustong labanan? Meron ka bang pinapangarap na labanan? Wala pong pinapangarap na kalaban. Siyempre ngayon, sa ngayon po medyo yung ranking ko sa world, lumalapit na tumataas po. Isa lang ang gusto ko eh. Sakaling makalaban ako ng world title fight, pag-insayon ko, pagbubutihan ko, sakaling makuha ko, ang pangarap ko is maging first Filipino undisputed champion. Yun talaga ang isa sa pinapangarap ko. Kung sakaling mapalatan ako ng world title fight, ayusin ko. Undisputed world champion. Yun ang mabigat sa sinabi nito ni Arvin. At hindi biro yan dahil wala pang Pilipino na nakakapag-disputed. Di ba? So, merong mga malalapit-lapit na sa minimum weight natin, si Taduran at si Melvin Jerusalem, kung magtagumpay sila sa mga laban nila ngayong taon. Either way, magkakaroon talaga ng undisputed world champion kung sino man ang manalo sa kanilang dalawa. Diba? So, all Filipino matches. Pero balik tayo din sa'yo. Sa dami ng setbacks mo, sa dami ng mga, alam natin maraming kabiguan ng mga boksingero, maraming mga pinagdadaanan, maraming challenges. Sa tingin mo, sa lahat ng yun, ano yung gusto mong balikan at babaguhin mo na sana ginawa mo nung pa? Siguro yung pagiging pabaya ako sa sa pag-jogging kasi minsan imbis na 3 ikot, 2 ikot. Parang dinadaya ko yung sarili ko. Hindi pala tama yung ganun. Dahil sarili ko lang din yung napapahamak sa ganung paraan ng pag-iensayo. Magtatanong ako ng medyo mga personal. Sa tingin mo ba mag-world champion ka pa? 29 years old ka na. Sa tingin ko, kaya pa naman kasi yung yung ranking ko medyo tumataas-taas na po ngayon. Paano kung hindi ka mag-world champion tapos nawala lahat yung plano mo na maging undisputed? Hanggat may tao naniniwala pa rin sa akin, tutuloy pa rin ako. Ngayon ba may mga basher ka? Hindi naman siguro natin maiwasan yun, mga basher. Pero minsan, masakit din sa diba? Pag mababasa mo yung comment nila, hindi maganda. Pero sa sa ibang banda naman, may makikita ka na magagandang comment. Parang matatakpan na lang yung galit mo ng mga magandang comment nila. Ayun, with that being said, ngayon ano yung parang nagiging motivation mo bilang boksingero upang magpatuloy sa kabila ng mga basher na nababasa mo, mga pampababa ng loob? Ano ba yung mga motivation mo ngayon? Bumabalik ka pa rin ba dun sa nagiging inspirasyon mo noon, which is yung tatay mo? Sa ngayon, pinabalikan ko rin yun, pero mas naging inspirasyon ko yung pamilya ko. Lalo yung anak ko. Siyempre, siya yung pinakang support sa akin paglabang ko. Marami na ako nakausap na mga boksingero talagang iba rin talaga yung impact ng pamilya para sa iyo eh. Kasi alam mo yun, mawala na lahat. Basta para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Iba yung suntok para sa pamilya eh. Diba? Iba yung suntok. Tapos yung makita mo yung anak mo, siya yung inspirasyon mo. Doon ka kukuha ng lakas eh. Diba? Kahit anong hirap ng buhay, kahit anong hirap ng buhay, ano yung mga pinagdadaanan lang ng lahat ng tao may pinagdadaanan. Kanya-kanyang bigat yan. Pero para sa'yo, iisa lang ang babalik-balikan mo, which is yung anak mo at yung buong pamilya mo. Tama. Ano yung pipiliin mo? Unang panalo mo or yung unang talo mo? Ano yung mas mabigat dun para sa'yo bilang boksingero? Mabigat dun syempre yung unang talo. Baga parang hindi mo matanggap sa sarili mo. Ilang panalo ka na bago ka nagkaroon ng talo? Bali, 8 wins yata ako nun. 8 wins bago ka nagkaroon ng talo. Yun yung pinakamabigat para sa'yo. Pero ano yung naging motivation mo para ituloy pa yun? Kasi kadalasan, ano ba yun? Parang tinanggap mo sa sarili mo na lahat naman ng boksingero. Hindi ko matanggap kasi
Pinapangarap ko talaga yung dati pangarap ko rin talaga maging undefeated eh. Hindi na talaga natin maiwasan yung matalo, di ba? Kaya nga sabi ng ibang tao, may natatalo at may nananalo. Kaya para sa sarili ko, tinanggap ko na lang. Tinatako sa sarili ko na babawi ako, sunod na labang ko. So sa tingin mo, yun yung parang naghubog sa'yo bilang boksingero? Opo. Ano yung natutunan mo doon? Nabitbit mo hanggang ngayon pa rin? Yun, yung wag maging kumpiyansa sa sarili. Huwag magpabaya sa pag-iinsayo, tsaka huwag dayain yung sarili sa pag-jogging. Dahil ikaw rin ang mahirapan yung pagdating ng laban. Sunod naman natin, ano yung mas pipiliin mo? Ligtas na buhay o mapanganib na pangarap? Tingin ko siguro yung mapanganib na buhay. Mapanganib na pangarap. Kasi sa ngayon, ako tuloy sa pag-boxing ko. Patuloy naman yung ensayo ko. Kaya mapanganib na pangarap yung nasipiliin ko sa ngayon. At dyan na po nagtatapos ang ating episode ngayon mga teammates kung saan nakasama natin sa kanyang training session itong si Arvin Magramo at kung saan ibinahagi niya rin ang kanyang buhay bilang boksingero. Abangan niyo ulit sa mga susunod natin na episode kung sinong boksingero ulit ang ating kukulitin at guguluhin sa kanyang training sessions. Muli, ako po si Paolo Salamatin at ito ang Power Punch.